Pag-uusapan po natin yung devotion natin, no? Nasa sa Book of Psalm pa rin tayo. And then, siguro ang tema na pag-uusapan natin, yung close to God. 3 beses na po pag-uusapan natin ito. Hindi ko alam kung bakit po nais ng Panginoon, itapit po natin ito. Kasi nais ng Panginoon, lagi tayong manatili sa Kanya. Kaya, pag-uusapan po natin yung Book of Psalm 105. Yung 105, ang pinaka-tema po nito habang binabasa ko, yung salitang seek the Lord, hanapin ang Diyos, hanapin ang Panginoon. Kaya ang title na pag-uusapan natin ngayon, Seek the Lord brings growing closer to God. Ngayon, yung close to God, pa-level up din dapat ito, no? Kailangan po ay patuloy na nag-level up po tayo. Yung nakaraan, pinag-usapan natin, the first topic po natin, living close to God. And then, pangalawa po, yung experiencing closeness. Dapat po, maranasan po natin yung pagiging closeness natin kay Lord. Ngayon po, kailangan lumago po tayo, growing closer to God. Ang nais ng Panginoon ay lagi tayo manatiling nasa Kanyang piling. Naniniwala po ako kapag tayo close na close kay God, hindi po makakagalaw si Satanas. Si Satanas, anumang po ang crisis na nangyayari sa ating buhay, walang magagawa kapag tayo ay close na close sa Diyos. At alam natin, kapag tayo ay close kay Lord, matindi yung protection na binibigay po sa atin ng Panginoon. Kaya, yung pinaka-central verse ng Psalm 105, na mayroong title na COVID-19, Seek the Lord, bring growing close to God. Tignan po natin in verse 4, no? Nawa sa tahanan po, nandito po tayo sa church, kailangan madala kayong Bible, and then madala kayong notebook. Huwag na huwag po kayong attend ng gawain ng Diyos sa ating Sunday celebration na wala pong notebook kasi po, as a cell leaders, yung ating pong dinidiscuss sa ating mga cell group ay patungkol po sa pinag-uusapan natin kada Sunday celebration. Kaya hindi po pwede po na kayo po ay walang notebook at walang ballpen. Kaya sa bahay po, umupo kayo ng magandang upuan, huwag kayong higa, kasi baka pagkatapos po nito ay tapos na po yung gawain and then nakatulog na po kayo. No? Sabi dito sa Psalm 105 verse 4 sa wikang Tagalog, bakit po pinuha ng Seek the Lord, no? Bring growing closer to God. Para maunawaan ninyo, no? Sabi dito, siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi. Sabihin mo natin, mamalagi. Sabi doon, siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Tayo po yun. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Alam niyo po, ito pong central verse ng Psalm 105 verse 4, ipinakita po dito 2 beses na inulit po yung salitang Seek the Lord. Inulit po ang Diyos, mahal. Kaya po dito, ang pinaka-mensahe ng Panginoon, hindi ka makakaranas ng closeness to God kung hindi mo hahanapin ng Diyos. Dapat everyday sa ating buhay, kailangan po ang oras na binigay po sa atin ng Diyos, kailangan po lagi natin hinahanap ang Diyos. Kaya closeness, sabi dito, siya ay hanapin upang mamalagi. Alam niyo po, yung close to God. Itong topic na ito sa pangatlong pagkakataon, kailangan po lumago po tayo. Kasi po, nakita ko po ang lahat ng mga pinili ng Diyos, yung mga man of God,
sa kanilang buhay. Amen? Nagkakaroon sila ng victory. Pinagpapala sila ng Diyos. Why? Kasi po close na close sila kay God. Dapat ganun din po tayo, no? Huwag na wag po tayong lalayo. Lumayo na tayo sa mga bagay-bagay, sa kasaganaan, sa pera, kahit sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, wag na wag ka lang lalayo sa Diyos. Amen ba? Kasi lahat ng mawawala sa iyo, anumang mga bagay na mawawala sa iyo, babalik po ito kapag ikaw ay close na close sa Diyos. Kaya sa umaga po ito, kailangan doon tayo dumako sa paghahanap sa Diyos. Sabi nga, seek the Lord brings growing closer to God. Kaya kapag hinahanap mo ang Diyos, tayo kasi mga anak ng Diyos, ang lahat ng tao, ang daming hinahanap. Amen? Natapos na ang isang araw, amen, maraming hinahanap, pero bandang huli, wala silang matagpuan. Ang dami natin hinahanap, pero wala tayong natagpuan sa hinahanap po natin. Kasi po, mahalaga po sa isang araw po natin, kailangan po hanapin natin ang Diyos sa ating buhay. At kapag nahanap natin ang ating Diyos sa ating buhay, makakaranas tayo ng tinatawag na closer to God. Alam niyo po, kung makikita po natin, si Elias, si Propeta Elias, iniwanan siya ng mga tao. Marami pong mga propeta sa kapanahunan niya, pero sabi doon, nag-iisa na lang siyang propeta. Pero praise God, nanatili siya sa Diyos. Nilabanan niya ang mga Diyos-Diyosan, di ba? Imagine, 800 na bulaang propeta, isa lang propeta ng Diyos na si Elias. Wala na po mga propeta nagtago sa UK, sa kuweba. Pero praise God, kung makikita po natin, si Elias, hinanap niya ang Diyos. Nakaranas siya ng 3.5 years na crisis, nagkaroon ng taggutom. Pero dahil nga close siya kay God, hindi siya give up, hindi siya nag-quit sa Panginoon. Ilan na sa atin dito, mga kapatid, nag-iisip na sa kanyang buhay, ayaw niya na kay Lord. Sa dami-dami nga ayawan, si Lord pa. Amen? Alam niyo po, kapag umayaw ka kay Lord, ikaw na ang pinakakawawang nilikha ng Diyos. Sabi ko nga kanina, kailangan pwedeng lahat mawala sa iyo. Pero kapag ikaw ay close na close kay God, lahat ng ito ay babalik sa iyo. Siksik, liglig, na umaapaw sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Sabihin niyo po sa comment ninyo, hanapin natin ang Diyos. Sige, bilisan niyo po, hanapin niyo po ang Diyos, talagay niyo po dyan. Tignan po natin, in Psalm 105, verse 1 and 2, tatlong prinsipyo sa paghahanap ni Haring David. Itong author na ito. Meron pong tatlong prinsipyo na kung saan para mahanap natin ang Diyos, at kapag nahanap natin ang Diyos, magiging ka-close natin si God. In Psalm 105, verse 1 and 2, sabi sa wikang English, give thanks to the Lord. Call on His name, make known among the nation what He has done. And then the verse 2, sing to Him, sing praise to Him, tell of all His wonderful acts. Dito po sa Acts chapter 105, verse 1 and 2, pinakita po dito yung principle. Kung gusto po nating hanapin ang Diyos para maging close natin si God, nandito po ito sa verse 1 and 2. Tignan po natin, mga kapatid, sabi dito, in verse 2, in verse 1, letter A, sabi dito, mga kapatid ng author, give thanks
to the Lord. The number one, sa wikang Tagalog, the number one principle para mahanap natin si Lord at para maging close tayo kay God, number one, pasalamatan ang Diyos. Tanong ko sa inyo ng Diyos, tanong sa atin ng Diyos ngayon, kailan mo pinasalamatan ang Diyos sa buhay mo? Alam niyo po, in 1 Thessalonica chapter 5, verse 16 hanggang 18, sabi doon, pasalamatan mo ang Diyos anumang nangyayari sa iyo, masama o mabuti. Kaya dito po, in the New Testament, in 1 Thessalonica chapter 5, verse 16 to 18, ang pasasalamat sa Diyos, hindi lang ikaw ay binigyan ng pagpapala. Hindi lang ikaw binigyan ng blessing, o binigyan ka ng kayamanan, o binigyan ka ng katagumpayan. Ang pasasalamat sa Diyos, kahit na masamang nangyari sa iyo, give thanks to the Lord. Amen ba? Kasi bilang ang ibang mga Kristiyano, ang ibang tao nagpapasalamat lamang kapag may mabuting nangyayari sa Kanya. Pero hindi ganun nagsalita ng Diyos. Tanong, bakit Pastor June kailangan magpasalamat kahit na ano nangyayari sa iyong buhay? Kasi po ang pasasalamat, ito po ay nagpapakunik sa ating sa Diyos. Without thanksgiving, wala na tayong connection sa Diyos. Kaya kailangan, ano man nangyayari sa ating buhay, ito man ay masama, ito man ay problema, ito man ay karamdaman, ito man ay crisis, give thanks to the Lord. Amen ba? Kasi ito po ang nagkakaroon ng connection ka kay Lord. Parang ganito, kung ang asawa mo, binibigyan ka ng kabutihan sa buhay mo. Amen? Lagi ka nagpapasalamat sa asawa mo, sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong best friend, sa iyong friend. Eh, paano kaya kung ikaw ay ginawa ng masama? Wala na bang connection? Amen ba? Kaya sabi dito, the first principle para masik natin si Lord, bring growing closer to God, kailangan magpasalamat tayo sa Diyos. Alam niyo po, sabi dito, mula Genesis to Revelation, 102 times inulit po yung salitang pasasalamat sa Diyos. 102. Dito po sa Book of Psalm, sabi po sa pag-aaral, 36 times. Mula Psalm 101 hanggang Psalm 151 o 150. 36 times nalagay po sa Bible yung salitang pasasalamat sa Diyos. Kaya kung gusto po natin lumago, na palapit kay Lord, closer to God, kailangan po, mga kapatid, hanapin natin si Lord, kailangan maglagi tayo magpasalamat sa Diyos. Kaya huwag mo kalimutan po, ano mang nangyayari sa inyo, sa buhay po natin, mga negative na nangyayari, kailangan magpasalamat ka kay Lord sa buhay. Kasi po, pasasalamat sa Diyos, nagbibigay ito ng connection mo sa ating Diyos na buhay. Sabihin niyo po sa katabi mo, isigaw mo, Amen ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Diyan sa tahanan, palakpakan po natin, baka natutulog na po kayo. Pasalamatan natin ang Diyos. In Psalm 106 verse 1, Amen? Sabi ito, give thanks to the Lord, for He is good. His love endure forever. Ang tanong kasi, Pastor June, paano pasasalamatan ng Diyos? Why? Anong reason? Bakit kailangan magpasalamat sa Diyos? Sabi sa Psalm 106 verse 1, sabi ito, give to the Lord, for He is good. Alam niyo po, kaya tayo nagpapasalamat, number 1, dahil ang Diyos ay mabuti.
Ilagay niyo po sa comment section ninyo, sabihin niyo po, ang Diyos ay mabuti. Kaya pala tayo nagpapasalamat sa Diyos. Ito ang susi para mahanap natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya ka nagpapasalamat dahil ang Diyos ay mabuti. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagbabago kahit masama ka, kahit hindi ka tapat sa Diyos, kahit lumalayo ka sa Diyos, kahit iniiwanan mo ang Diyos, dinedegma mo ang Diyos, pero sabi dito, ang Diyos ay mabuti. Amen ba? Kaya hindi lamang financial blessing, hindi lamang miracle. Kaya ka nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang dahilan ng pasasalamat sa Diyos dahil ang Diyos ay mabuti sa atin. Amen ba? Kaya mga kapatid, yung salitang pasasalamat, hindi mauubos sa atin ito. Amen ba? Anong kabutihan ni Lord na ginawa sa iyo pagising mo? Na hindi ka pa nananalangin. Amen? Number 1, pasalamatan mo kay Lord sa oxygen. Nanalangin ka ba kagabi? Lord, bigyan mo kami ng oxygen habang kami natutulog. Hindi ka pa nananalangin, binigyan ka na ng oxygen. Sobrang oxygen pang binigay sa iyo. Ano? Bakit? Humahagok kayo. Kasi nga matinding oxygen. Alam niyo po kaya yung iba humahagok. Mga kapatid, matinding oxygen ang binibigay ni Lord. Yung hindi humahagok, kaunti lang. Kaya walang hagok yan. Kaya magpasalamat nung humahagok dito. Sabihin mo, Lord, sobra ang ibinigay. Amen ba? Kaya ang hagok po hindi sakit kasi nga mahal na mahal ka ni Lord, binigyan ka ng matinding oxygen. Kaya ang mga anak ng Diyos na humahagok, sasabihin mo, hindi o, alam ni Lord, ang tinding oxygen na binigay sa Kanya. Amen? Kasi kakunting oxygen, hindi makakatulog yan. Kaya ako humahagok dahil malaking oxygen ang binigay sa iyo. Amen ba? Kaya hindi pinag-uusapan dito, kaya humahagok, mataba siya. Amen? Meron akong kilalang mapayat, ang tinding humagok. Labas ang ngipin. Amen? Sabi number 1, dahil ang Diyos ay mabuti sa atin. Kaya hindi po pwede, Pastor Jim, wala akong ano, hindi ko kaya magpasalamat. Wala namang ginagawa sa akin si Lord. Mabuti si Lord. Ang dahilan kaya ka nagpapasalamat sa Diyos dahil ang Diyos ay mabuti sa iyo. Pangalawa, sabi dito, give thanks to the Lord for His good, His love endure forever. Pangalawang dahilan kaya kailangan magpasalamat sa Diyos dahil ang pag-ibig ng Diyos magpakailanman. Amen ba? Yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, kinakapos ng pag-ibig sa iyo, pero never si Lord. Amen ba? Si Lord sabi dito, yung love niya forever. Kaya may forever po. Mga kapatid, ang may forever lang sa pag-ibig ay walang iba kundi si Lord. Amen? Mga kapatid, mag-iisip ko bang humiwalay kay Lord? Kahit na mayroong pandemic, kahit may problema ka kay Lord, kahit nararamdaman mo, naiiwan ka na ng Lord, pero kung ba bang panahon na para lumayo? Dapat lalo pang maging close ka kay Lord dahil ang pag-ibig ng Diyos magpakailanman. Forever ito. Amen ba? Tanungin mo nung maliligaw mo ngayon pag nanligaw, forever ba lang mo? Hindi makakasagot niya. Pag nasabi niya oo, sinungaling niya. Amen? Ang may forever lang ay walang iba kundi si Lord. Kaya kapag ikay malapit sa Lord, doon lang magkakaroon ka ng unti-unti. Asawa mo. Dahil amen ba? Tip ko lang sa mga dalaga, ako din ang dalaga dito eh. Yung binata natin dito, mga kapatid, kakong din natin.
Ang tip ko kapag kayo niligawan ng isang lalaki, sabihin mo, close ka ba ni Lord? Kasi ang mga close ni Lord, andun yung forever. Pero kung halimbawa, hindi naman, pag sinabi niya, ay, close ako ni Lord, pwede ba change topic? Amen ba? Kamusta ang prayer mo? Kasi kung close na close ka kay Lord, naalala ko po, hindi pa uso mga text, si Sister Mona kapag sinulatan ako niyan, nagpadala ng sulat, hindi ko pwedeng hindi basahin niya. Kaya sabihin lang doon, mahal kita. Yun lang. Amen? Hindi mahaba mag-love letter yan eh. Eh ako mahaba kasi pag ako nag-love letter, ang tubig ay water. Ang ilog ay river. Ang love ay pag-ibig. Ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi mawawala ang pakialam. Amen ba? Nandiyan ba kayo? Ganon din kay Lord. Kung love na love mo at close na close ka kay Lord, eh everyday nagdi-devotion ka. Kaya ako lalaki, binata ko, ang unang niligawan ko, yung nagpo-post ng devotion sa Facebook. Yung sabi, hindi ako nagpo-post sa devotion sa Facebook. Sikreto eh. Walang sikreto. Eh ako nga, nung sinulatan ni Sister Mona, lahat ng kasama ko sa trabaho, alam nila. Uy, sinulatan ako. Amen ba? Kaya sabi dito, kailangan magpasalamat sa Diyos dahil ang pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. Amen ba? Kahit hindi mo iniibig sila, ang pag-ibig mo kay Lord, pero si Lord, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Endless na. Andiyan ba? Kasi si Lord, lagi nyo iniiwanan eh. Kasi alam nyo, forever ang pag-ibig, pero meron yan. Amen ba? Kasi po, hindi ka gagawa ng masama ng Lord, pero gagawa ka ng masama ni Satanas. Kasi pag hindi ka na naging close ni Lord, hindi mo na hinahanap si Lord, ang tuwang-tuwa ay walang iba kundi si Satanas. Amen. Mahal niyo ba si Satanas? I-comment niyo po kung amen o hindi. Andiyan ba kayo? Kaya number one principle, seek the Lord, magpasalamat tayo sa Diyos. Alam niyo, the good example po in John chapter 6. Makikita natin in John chapter 6, merong crisis na nangyari po sa nangangaral si Jesus Christ. Nagkaroon ng crisis. Almost 20,000 ang umattend ng kanilang conquest. Alam niyo po, umabot po ng hapon. Maglidilim na po. Sabi ng mga apostol, Lord, delikado yung mga pag umuwi. Gutom na gutom sila. Amen? Nararamdaman gutom. Kaya lang, inaabot po ito ng magdidilim na po. Pero sabi ni Lord, may pagkain ba yan? Kaya sabi ng isang disciple, kahit na po isang buwan na sweldo po, kahit na 100,000 na sweldo sa isang buwan, hindi natin kayang pakainin. Yan. Dumating si Andrew, sabi niya, Lord, meron po dito may dalang pagkain yung bata, meron po 5 tinapay, hamburger, meron po 2 maliit na isda. Sabi ni Lord, kunin niya. Alam niyo po, imposibleng pakainin na mapakain ni Lord ng 20,000 plus. Alam niyo po, ginawa niya Panginoon. Yung 5 tinapay, yung 2 maliit na isda, sabi sa John chapter 6, alam niyo po, ang ginawa lang ni Lord, tinaas niya at sabi dito, thank you, God Father. Alam niyo, pagbaba niya, binigay niya ng distribute. Hindi nagduda ang halaga. Bigay sila hanggang sabi po doon, 5,000 katao, lalaki, ang napakain po ng 5 tinapay, 2 isda. Why? Yung pasasalamat ninyo kay Lord, may hirap. Amen ba?
Kaya nga dito mga kapatid, marami akong kapatid, sabi niya, Pastor, lagi na lang akong bigo sa pag-ibig. Magpasalamat ka. Natatakot na manligaw. Kasi nga minsan ang panliligaw niya, pag nanligaw, sabi sa kanya, kaibigan lang muna tayo. Amen? Andiyan ba kayo? Kaya miski kaibigan lang ang turing sa iyo, magpasalamat ka. Lord, salamat po, naging kaibigan ko yung nililigaw. Amen ba? Kay Lord, may miracle. Amen? Sino dito sa pagkapanya sa bulsa niya, kakunti na lang ang pera niya, and then sabi niya, Lord, marami kong salamat. Itong perang ito, pangbayad sa Meralco. Itong perang ito, pangbayad sa tubig, pangbayad sa Meralco, lahat mababayaran. Naniniwala ba kayo? Kasi minsan logic, pambayad sa Meralco, pambayad sa tubig, pambayad sa wifi, pambayad sa bahay at lupa, pambayad, pambili ng kotse. Lord, salamat. Yan. May miracle. Amen ba? The number one principle to seek the Lord, bring growing closer to God, pasalamatan natin ang Diyos. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Kaya excited ako Baka ang alas 12 tayo dito. Pangalawa, verse 1, sabi ko dito, balik tayo sa ating Psalm 105 verse 1, sabi ito, give thanks to the Lord, call on His name. Alam niyo po, pag sinabing call on His name, pangalawang principle sa paghahanap sa Panginoon, pananalangin sa Kanyang pangalan. Nilagay ko dito ng Bible ng Panginoon, pag daw tayo mananalangin sa pangalan ni Jesus. Kasi po, marami tayong pangalan ni Maria. Si Maria mapag-ampon ng Kristyano. Amen? Pero sa totoo lang, siya po ang inampon ni Lord. Nananalangin tayo sa mga iba. St. Peter, Ama ng Kabaong. Andiyan ba kayo? Nananalangin tayo kay Francis de Assisi. Mapagmahal sa hayop. Pero ang unang nagmahal ay walang iba kundi si Lord. Kapag hindi tayo magkaanak, lumalapit tayo, nananalangin tayo sa pangalan ni Maria Clara o Santa Clara. Doon tayo nananalangin, Lord, amen, Santa Clara, gusto kong magbuntes. Mabuti pa si Pastor, buntes, pero ako hindi. Amen? Kaya sabi dito, pananalangin sa kanyang pangalan. Kasi alam natin, Jehovah Jireh, ang Diyos ang siyang nag-provide. Jehovah, ang Diyos ang siyang nag-provide. Jehovah Shalom. Amen ba? Sa pangalan ng Panginoon. Jesus. Sa ibang pangalan, baka sa pangalan ni Brother Michael, in Jesus' name, amen. Hindi pwede yun. Kaya para tayo makapag-seek to the Lord, kailangan nananalangin tayo sa pangalan ng Panginoon. Sa awit 100, tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay ang pangalang banal na nagpapadakila sa lahat ng nais na maglingkod dapat magsaya. Alam niyo po, sabi dito, yung daw ni Yahweh ay banal. Kaya dahilan, kaya dapat tayo manalangin sa kanyang pangalan. Sabi dito, number 1, ang pangalan ng Diyos ay banal.
Kaya gusto po natin talaga, sabi po ng Diyos, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Kung gusto niyo natin maging malinis, maging banal sa harapan ng Panginoon, kailangan doon tayo mananalangin sa Diyos na kabanalan. Amen ba? Sa pangalan ng Diyos, Diyos na kabanalan, dapat doon po tayo manalangin upang sa ganoon tayo po magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Amen ba? Kaya mahalaga po mga kapatid, kapag tayo mananalangin, kapag magkaroon tayo, para tayo magkaroon ng answer. Kaya ano man ang gagawin mo, na hindi ito karapat-dapat sa Diyos, maiiwasan mo ito. Why? Kasi nananalangin ka kayo. Kaya hindi na po pwede lumapit kayo, Pastor Jun, masama ba ganito? Pastor Jun, masama ba talagang tumaya sa loto? Alam niyo po, dapat hindi na sumasagot ang pastor, dapat ang sumasagot yung salita ng Diyos. Amen ba? Kasi pastor, pag hindi ka nagsalita, tama o mali, gagawin ko ito. Tinakot pa ang pastor. Ay maliwanag naman yung salita ng Diyos. Pastor, kailangan ba isa lang ang asawa? Amen? Dapat ang sasagot niya na yung salita ng Diyos. Pastor, ako ngayon Kristyano na, kailan ba ako magpatato? Dapat hindi na magsasalita ang pastor. Dapat ang salita ng Diyos, yung pangalan ng Panginoong Diyos, ang magsasalita. Amen ba? Kaya sabi dito, the second principle to seek the Lord, sabi dito, pananalangin sa kanyang pangalan. Why? Kasi ang Diyos ay banal ang kanyang pangalan. And then sabi po dito sa Psalm 105 verse 5, ang ating gulitain ang kahangahangan niyang mga gawa at ang kanyang ginawang himala. Kaya tayo nananalangin sa pangalan ng Panginoon. Pangalawa, ang Diyos ay himala. Kaya hindi totoo siya sabi ni Nora Honor, walang himala. Wala. Kaya sabi ng Bible, merong himala sa ating Diyos. Amen ba? Wala na umi-amen. Sabi ba, amen. Amen ba mga taga nasa bahay? Sumigaw kayo mga taga nasa bahay. Sabi nyo, amen! Sabi nga, ang ay himala. Kaya tayo po'y nananalangin sa kanyang pangalan ay himala sa ating buhay. Kaya ano man ang mga klaseng karamdaman po natin, huwag kayo mainit. Ang Diyos ay himala. Amen? Maniwala lang tayo, manampalataya. Ang lahat ng uri ng karamdaman ay pagagalingin ng ating Diyos na buhay. Diyos na himala. Kaya pangalawa, para seek the Lord, bring closer to God. Malangin sa kanyang pangalan. Pangalawa, in verse 2, sabi ko dito, sa Psalm 105 verse 2, sabi ko dito, sa wikang English sabi ko dito, sing praise to Him, po pangatlong isipol, pagpupuri sa Diyos. Para daw tayo mga kapatid, maghanap natin si Lord, dapat every day sa buhay po natin, hindi lamang worship service, hindi lamang kada cell group, amen. Tayo po ay nagpupuri sa Diyos. Kailangan po, everyday ng ating buhay, kailangan po nagpupuri tayo sa Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, in the book of Psalms, 100 po, yung salitang pagpupuri, na isulat po dito. Imagine 140 times. Parang almost ng chapter ng book, although 150 plus, no? Sabi nga, 140 times nasabi po yung salitang pagpupuri sa Diyos. Napakahalaga po. Bakit kailangan natin purihin ng Diyos? Paano natin pupurihin ng Diyos? Sabi dito, number 1, sabi dito, sing Him. Alam niyo po, ang pagpupuri sa Diyos, awitan natin ang Diyos. Kaya ang pag-aawit po, mga song leader dito, dapat hindi lang kayo kakanta kada Sunday celebration, dapat sa bahay.
Amen? Pagdating lang dito, mga kapatid, tapos na ang rehearsal ninyo. Huwag na wag po kayo, mga worship team. Announcement po. Huwag na kayo kada Sabado, practice kasi. Dapat kada Lunes hanggang Linggo, nagpupuri kayo kay Lord. Umaawit kayo. Amen? Umaawit kayo sa Panginoon. Ibig sabihin, yung awitin nyo ay tungkol sa Diyos. Nagpupuri kayo ng pag-aawit natin kay Lord. Ganun din tayo mga Kristyano. Dapat hindi lamang mga worship team ang kumakanta everyday. Kailangan tayo din araw-araw umaawit tayo ng papuri sa Panginoon. Baka punta na ko kayo, ilan na ang sa ulo mong kanta? Ilan na ang alam mong kanta? Amen? Sa Panginoon, baka bibiyak, mas marami pa ang alam mong kanta sa pangmundo. Amen? Yung dapat balansi po, dapat mas lamang. Kung halimbawa sa mundo, amen, yung mga kanta ng mga Koreano, na kanta nila Josephus, dapat mas lamang ka pa. Amen? Mas marami ka pang alam sa kanta ng Panginoon. Andiyan ba kaya? Kaya ako, kakunti lang po, alam ko sa mundo. Kasi nung panahon na yun, ang alam ko lang mga kanta, mga kanta ni Freddy Aguilar. Amen? Andiyan ba kayo? Kanta ni Mike Canopor, Jeff Rocks. Amen? Eh ngayon, wala na po akong alam na kanta. Ang alam kong kanta ay puro sa Panginoon. Eh ngayon, mga usap, mga Koreanong kanta. Andiyan ba kayo? Ay marami dito nakikinig ng mga kantang Koreano. Hindi ba naiintindihan kung tuwa? Ay may kantang chang-chunga, chingao, ching-chang-chunga. Ay may tuntua sila. Kahit hindi naiintindihan. Kasi nga, idol nila mga Korean na lang. Andiyan ba kayo? Kailangan daw yung pagpupuri sa Diyos, awitan natin ang Diyos. Kaya kung tatanungin niyo po, ilagay niyo po sa inyong comment, ilan lang ang alam mong kanta o alam na kanta. Amen ba? Eh ngayon, baka pagdating sa mundo, lahat ng kanta ngayon, mga latest na kanta ngayon, ay alam na alam po natin. Eh sabi dito, mga kapatid, the third principle para masik natin si Lord ng pagpupuri sa Diyos. Awitan natin ang Diyos. Naalala ko nung panahonan ng mga tatay natin, no? Napapasagot lang isang babae. Kaya napakaganda ng tradisyon. Nag-ahara na lang. Amen? Eh ngayon, kahit walang boses, nasasagot ng babae. No, pagandaan ng boses. Yung panahon ng mga lolo natin, talagang mag-ahara na sila. O ilaw sa gabing madilim. Siyempre, may ilaw nga, kaya madilim. Amen ba? Eh pero, ang ganda. Eh sa atin, mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, kailangan maawit tayo sa Diyos. Baka ngayon, thinking, kumanta ka kay Lord, gusto, wala akong alam eh. Anong alam mo? Amen? Korean ano song? Ching-chang-chang-ching-chang-chung. Amen? Dapat talaga ay ang awitin kay Lord. Amen? Pangalawa, yung pagpupuri sa Diyos, sabi dito, in verse 2 letter B, tell of all His wonderful acts. Sabi dito, ihayag ang kahangang-hangang mga gawa niya. Yung pagpupuri sa Panginoon, hindi lamang sa pagkanta, hindi lamang ang pagkasabi ng kabutihan ng Diyos, yung mga attribute ng God sa atin. Mga kapatid, yung pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa lahat ng tao. Nung sabihin mo lang, pinagaling ako ng Diyos, amen, binago ako ng Diyos, amen. Sabi dito, pinalaya ako ng Diyos, iniligtas ako ng Diyos, pinayaman ako ng Diyos, pinurumot ako ng Diyos. Alam niyo po, pagpupuri sa Diyos yun. Amen ba? Kaya hindi lamang yung awitin, yung nagpapahayag ka ng kaligtasan ni Lord, nagpapahayag ka ng himala ng Diyos, nagpapahayag ka ng kabutihan ng Diyos, nagpapahayag ka ng binago ka ng Diyos. Alam niyo po, nagpupuri ka kay Diyos, kay Lord. Amen ba? Hindi ka na nga marunong umawit. Mga kapatid, hindi ka pa rin marunong maghayag ng kabutihan ng Diyos. Paano ka makakapagpuri sa Diyos?
Kaya kung makikita po natin si Haring David, naging malapit sa puso ng Diyos. Why? Kasi everyday sa buhay niya, hinanap niya ang Diyos sa kanya, and then kaya nga nag-grow ang closer niya kay God. Imagine. Kaya kailangan talaga, last sabi dito, pagpupuri sa ating Diyos. Kaya doon tatlong ito sa Psalm 105, verse 1 and 2, nawa, makuha niyo po itong outline na ito. Pasalamatan ng Diyos, pananalangin sa kanyang pangalan, pangatlo, pagpupuri sa ating Diyos. Alam niyo po, kapag nangyari po ito sa atin, matatapos itong pinag-uusapan natin yung close to God. Alam niyo po, magtataka kayo, bakit close na close ka kay Lord? Kapag ikaw close na kay Lord, dapat mo yung kanyang presence ng Diyos. Amen, mapapalayo mo na sa kasalanan, sisipagin ka na mag-devotion. Amen, every day sa buhay mo, nagbabasa ka ng Bible, nag-journal ka, nananalangin ka. Amen, sabi ka, umatay ng mga mentoring. Amen, kahit na wala kang wifi, magpapaload ka ng halagang 100. Kaya walang imposible mga kapatid, kung gusto nyo talaga umatay sa mga gawain ng Panginoon, mga kapatid, walang imposible, ito na lang, wala tayong wifi. Mga kapatid, nag-log lang si Jello ng 100 pesos. Amen ba? Imagine 100 pesos. Lahat ng mga viewer ngayon, nakakarinig ngayon ng mensahe ng Panginoon. Eh sa atin, na wala lang ang wifi sa church, wala nang mentoring. Wala nang mentoring kasi walang wifi eh. Pero meron namang pag-load. Kapag gusto niyang i-load yung kanyang trust, yung kanyang liligawan, eh walang wifi, magpapaload ito. Nakakalungkot, no? Amen? Maraming 1-4% leader. Pero pag mentoring, mabibilang mo sa daliri mo. Amen? Alam ko lang nakikita doon. Amen, si Tintin. Isa si Christian. Nakatago pa na ganyan. Amen? Ay, pakita. Andiyan ba kayo? Paano tayo magiging close to God? Kung simple mga bagay lang, amen? Wala kang load. Hindi ako makakatin ng cell group online, walang load, walang signal, pero kapag may kailangan yung signal, andiyan ba kayo? Makikita mo kapag kailangan niya yung signal, makikita mo doon sa puno ng mangga, nandun siya nag-ano. Ba't nandiyan ka? Walang signal yan eh. Oy, mentoring na. Eh, wala akong signal eh. Andiyan ba kayo? Kaya kailangan talaga seek the Lord. Kailangan hanapin natin si Lord. Kapag hinanap natin si Lord, magdadala ito ng growing closer to God. In conclusion, in Awit 105 verse 4 sa ating pong central verse, sabi nito, siya ay hanapin at ang kanyang lakas ang siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Dalawa lang po yung blessing. Kapag hinanap natin si Lord, sabi dito, asahan ang lakas ng Diyos. Alam niyo po, yung naghahanap kay Lord, mga kapatid, kahit na walang multivitamin, mga kapatid, lalakas siya sa ating Diyos. Pangalawa, sabi dito, mamamalagi sa Diyos. Kapag hinahanap mo si Lord, ay may mag-grow yung closer mo kay God. Alam niyo po, napakasarap po na mamalagi kay Lord. Amen ba? Imagine, lalabas ka ng bahay mo, nasa planta ka, ramdam na ramdam mo si Lord. Nagtitinda ka ng fishball sa lansangan, pero ramdam na ramdam mo si Lord. Amen? Nag-aaral ka, nasa company ka, ramdam na ramdam mo si Lord sa buhay. Sabi dito, aasahan ang lakas ng Diyos, mamamalagi sa Diyos. Mga kapatid, ito lang panahon. Walang kwenta ang crisis, walang kwenta ang COVID-19. Mga kapatid, ang may kwenta yung closer mo o closeness mo sa ating Diyos. Narinig niyo po, ina-imagine ko si King David.
Kano kaya ka-close siya kay Lord? Amen? Lahat ng kanyang gagawin, yung direction ng kanyang gagawin, eksakto lagi. Precise. 0, 0, 0 ang tolerance po ay allowance po 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Yung precision. Why? Kasi po close na close siya sa Diyos. Tayo ito ba yun?